Kaya ako nagvo-vlog-vlog. Kasi, sabi ni Jorel, nung ano daw kami, basta yun. Hi guys! So, naka-check-in ako sa hotel. Ngayon naman, ang gagawin ko ay maglalakwatsa. O, sige. Kuya! So, naka-check-in ako sa hotel and ang gagawin ko na lang is maglalakwatsa sa ating day 1. It's, almost 3 in the afternoon. So, hinihintay ko yung binook kong Bolt taxi. Yun. Hi guys! So nakarating na tayo dito sa tinatawag nilang Baku Old City and ang ganda-ganda niya. Feeling ko nasa ako, nasa Spain. Oh my gosh! Tingnan mo yung mga structure ng building niya. It's like the old city talaga. It's like an old city, I mean. So let's walk around. Lakad-lakad tayo guys. Yan, tumabi-tabi tayo at masasagasaan tayo, be. Ayaw mo masagasaan. At ito, yung street nila is palaging dinadaanan ng mga sasakyan. So, ayan, kapag picture-picture ka, tatimingan mo lang kung saan yung walang dadaan, gano'n. Yan. Andito tayo ngayon sa Baku Old City. Pero lumabas na ako dun sa mga street ng yung mga old building. Sinasabi nila. Pero parang gusto kong pumasok ulit. Okay, pasok tayo ulit guys. Ganda ba yan? Okay ba yan? Ito yung laging pinupuntahan or laging pinagpapapicturean. Yan siya. Ganda ba? Ayan, hey guys. So, papasok tayo dyan. Tingnan nyo. Pwede siyang pumasok doon. Hindi ko alam kung anong meron, pero papasok tayo. Ayan. Ayan. Ang gulo pa ng pag-video ko. Ang haba kasi ng tripod na to. Kaloka. So, ayun. Para siyang museum sa loob. Pero hindi na tayo papasok kasi kailangan pang bumili ng ticket. And hapon na. Kailangan pa natin maglakbay sa ibang lupalok. Kung gusto niyong bumili ng ticket, dyan yung bilihan. And yan, papasok kayo dyan. Guys, gusto kong pumunta dun sa kabila. Wow. Pero hindi ko alam saan tatawid. Nahanap tayo ng tawid. Kasi doon sa kabila, if I'm not mistaken, yung dagat na nakikita nyo doon, nakikita ko pala, is Caspian Sea. So, wala lang. Gusto ko lang siya makita ang malapitan. Bakit? Okay. May underground pala na daanan. Nakatawid na ako. Dora the Explorer. Daan papuntang Formula 1. Alam niyo yung Formula 1? Isa ko hindi.
Yan na, nakakabas tayo. Update yarn. Nakatawid na ako. And walang hiya tayo dito kasi hindi man nila tayo naiintindihan. So, yun. Nakikita niyo dyan ang dagat. So, lalapitan natin para makita ng malapitan do. Guys, ang ganda dito. As in, and tama ang sabi ni Andrea Brilliant. You should travel alone, no? Kasi talagang masaya. Mag-enjoy ka. Sa likod ko pala makikita nyo ang Flame Towers. Kaya siya tinawag na Flame Towers kasi paggabi para siyang apoy. Yan. Sinisindihan. May umiilaw yan kapag gabi and para siyang sumasayaw na apoy. Ganun. Amazing, no? Papakitaan ko lang kung paano talaga ang pag-vlog kasi inaasar ako ni Jorel last time. Lahat daw ng video ko sa Singapore. Hi vlog! Ganun lang daw. Hoy! Mahal ang talent fee ko, be. Pag nakapag-collab ka sa akin, mahal siya. Mayroon din silang ano siya, be? Tadan! Oh, very beautiful. Tapos yan yung isa pang dinadayo dito. Yan yung basta yun. Hi guys! So, ayun, kakabalik ko lang ng hotel ng mga 8:30. Hindi na ako nakapag-video nung bandang hapon. Pero bago ako umuwi, nagkape muna ako. Nagkape! Grabe, hanggang dito, yung Starbucks ang hinahanap. Hanggang dito, Frappuccino pa rin ang lola nyo. So, yun. Kakwentuhan ko kayo bago ko i-end tong vlog for the day. Wow, vlogger yarn. Bago ko siya i-end, kakwentuhan ko kayo ng nangyari sa flight ko kaninang umaga. So, ang alis dapat ng plane is 6 a.m., 6:10 a.m. And umaandar na siya. Biglang sabi is magre-return daw doon sa stand kasi i-check yung engine, ganyan. So, pinatawag pa yung engineer and then check pa sila. Parang nag-intay kami doon ng 1 oras plus 30 minutes doon sa pag-aayos nung engine. Kaya, ang ending, 8:00 na kami nakaalis, naka-fly. And dumating kami ng around 11 a.m. Then, pagdating ng airport, meron silang shuttle. Tapos, after nun, for us na UAE residents, pero hindi locals, ipapakonfirm muna yung passport. May pila doon for passport registration, papapilahin ka doon for registration. After ng registration, tsaka ka bibili ng visa. So, hindi siya talaga visa-free, kundi visa on arrival. So, hindi mo na kailangan mag-apply ng visa online, tapos maghihintay ka pa ganon. Hindi na. Pag UAE resident ka or meron kang Emirates ID. So, after ng pila, medyo mahaba yung pila kasi nung una, isa lang yung nag-register sa'yo. So, medyo matagal. Inabot din ata ako ng 1 oras doon. After nun, yun, meron silang mga machine kung saan bimili ka na ng iyong visa. It will cost you $30. And kung wala kang mas okay na meron kang exact na cash. Kasi
kung wala, parang magbabayad ka doon, for example, $100 yung nilagay mo. Susukli nila yon sa account mo. Parang gano'n. Ewan ko, hindi ko nagigets. Pero mas madali yung exact amount lang or you pay by card. So, dahil wala akong exact amount, card na lang pinambayad ko. And sa dirhams, around 113 dirhams ata ang na-charge sa akin. So, yon. After naman nun, 'di ba? Ang galing. After ng visa is immigration na. Alam niyo yung immigration dito, walang tinatanong. Well, halos naman lahat ata. Sa Pilipinas lang yung maraming tanong. So, yung immigration, check lang nila yung passport mo, then tingin ka lang sa camera, tatak, kora na. Tapos, before ako umuwi ng hotel, bahay. Before ako pumunta ng hotel, bumili muna ako ng SIM card kasi hindi talaga ako mabubuhay ng walang SIM card. And feeling ko, may trust issues kasi ako. Feeling ko, ililigaw ako ng mga tao dito. Kaya hindi ako pumayag na hindi ako makakabili ng SIM card. Pero sa mga napapanood ko, sabi nila is, bumili ng SIM card doon sa talagang parang shop nung Azercell ba yung SIM card nila? Kasi mas mura, parang 50% ata na makakamura ka. Pero okay lang din naman kasi mas convenient yung meron ka ng data pag alis mo ng airport. Sa airport kasi free ang wifi, pero pag alis mo, syempre mas okay yung meron ka ng data, mas convenient yun. Yun lang. Kakwento ko pala. So, recommended din na mag-download kayo ng Bolt application. Para siyang Uber, Grab, ganon. Or parang sa UAE, Careem. Yan, pwede kayong mag-book ng sasakyan. Ang pinili ko sa unang booking ko ng Bolt is cash. Pagkasakay ko ng sasakyan, in-end niya yung booking. So, wala na ako nagawa, girl. 1.80 cents per kilometer daw. So, 30 kilometers times 1.80. Siningil niya ako ng 54 Azerbaijan mana. So, parang din ako nag-taxi, girl. Yun lang. Ingat kayo. So, after nun, yung susunod ko na bookings, card na lang ang pinambayad ko. Naka-Apple Pay na siya. Para diretso na. Ano lang siya, kada sakay ko, like, around 3 to 5 manats. Imagine, 3 to 5 manats compared dun sa 54 manat na chinarge niya sa akin. Ganun talaga, mga tourist moments. Medyo malalaglag ka sa mga nila dahil di mo pa nga alam ang mga kalakaran nila. Pero, lesson learned. Kaya, ang advice ko sa inyo, kung magbubook kayo ng Bolt, direct nyo na lang na card. Kasi, hindi naman nila kayo pwedeng mapilit na cash. Kasi, paano pag wala pala kayong cash, card nga yung binook nyo sa app. So, yun lang for today's video. Sobrang napagod ako. Na-stress ako kay Wizz Air sa 2 hours delay niya. Pero, nag-enjoy ako. Malamig dito, guys. Malamig sa Azerbaijan. So, good night! Bye!